So, hello mga boss. So, ngayon meron akong i-share sa inyo na knowledge regarding sa mga natitirikan ng motor. Ayan. So, ang experience ko din kasi boss, yung regarding sa Mio, yung Mio ko na carb type. Alam mo yung biglang, yung ginagamit habang nagpapatakbo, tapos biglang tapos magmi-minor ka lang, no? Tapos biglang namatay. Tapos, or habang ginagamit mo, namatay na lang bigla. Meron naman yung ganon. Tapos, minsan, meron kang maririnig na backfire. Magbabackfire yan sa may tambutso. Yung parang may maririnig ka na putok na 2 beses, ganon. Yung pak-pak, sabi niya. Tapos, ayaw nang umandar. Pag inandar mo ulit yung push start or kick, hindi na siya andar. So, i-share ko sa inyo mga boss kung ano yung mga troubleshoot na ginawa ko. So, una, make sure mga boss na marunong kayo mag-top dead center ng inyong makina. Diba? Pag mag-tune up ka, kailangan mong i-top dead center yung makina mo. Para makita mo kung yung clearance ba ng rocker arm tsaka valve mo is tama ba, hindi ba siya tukod. Kasi minsan, yan din yung nagiging sanhi ba't ayaw umandar ang motor. Pag tukod yung valvula, hindi nagsasara ng masyado yung intake tsaka yung exhaust niya. So yun, make sure tama yung so una, dapat tama yung clearance. Ngayon, pagdating naman sa ignition coil or spark plug, check nyo din kung meron siyang spark. Ngayon tapos check nyo din yung carburetor. Pag chinok nyo is tapos sinandar nyo is wala talaga, andar siya pero mamamatay din agad. May mga ganun na instances or meron naman yung andar tapos idle lang siya. Pag piniga mo, wala pa rin mamamatay. Pag piniga mo ng konti, mamamatay na siya. May mga ganun din. Tapos nag-try ka na ng ibang carb, ganun pa rin. Mag-andar naman siya pero hanggang idle lang or andar man, mamamatay din agad. May ganun. Ngayon, mag-test ka ng ibang CDI. Nga pala boss, yung motor ko is battery operated pala, no? So pag battery operated, ibig sabihin nanggagaling sa battery or sa rectifier yung kuryente. Yun ang sumusupply sa CDI natin. Ngayon, pag battery operated kasi ang motor mo mga boss, is parang exempted na dito yung yung stator. Yan. So, kasi hindi naman iba yung mga AC kasi na CDI, mga boss, is nanggagaling mismo sa stator ang power niya. So, mga battery operated kasi nanggagaling sa rectifier or CDI or battery. So, pag lobat ang battery, gagana pa rin yan basta may kickstarter ka. Kasi gumagana naman yung rectifier or regulator mo. Ngayon, pag wala naman yung rectifier mo tapos may battery ka, ang battery operated na CDI, gagana pa rin yan hanggang malobat yung battery. Ganyan yan. So ngayon, pag yung mga AC kasi na CDI, kahit na wala kang battery, kahit na wala kang rectifier, gagana yan. Basta goods ang ang tawag nun? Yung coil sa may magneto. Yan. Nasabi ko na kanina stator pala. Basta gumagana ang stator sa mga non-battery operated na CDI. Basta goods ang stator, gagana yan. So ngayon, na-check ko na lahat, no? Gumagana yung ignition coil, may spark, gumagana yung carb, okay naman. Tapos may gas naman. Yan. Malakas yung spark. Pag ginandar mo, ayaw. So, 3 days kong troubleshoot to mga boss, no? Nagpalit-palit din ako ng CDI. Ganun, same yung issue niya. So, hanggang sa napadpad ako dun sa head. Yung cylinder head ko pala, tinignan ko yung tornilyo niya na 4. Hindi siya masyadong maigpit pala.
So singaw, may singaw pala. So kung yung singaw is nanggagaling sa carburetor nyo, makikita nyo naman agad yan eh. Or kung sa manifold nyo, makikita nyo naman agad yan. Kasi tinignan ko din eh, kung may singaw yung manifold or may singaw yung carb. Okay, wala naman. So nung hinigpitan ko yung cylinder head ko, yun pala yung naging issue niya. Singaw pala. Kaya pala ang nangyayari, parang nagiging lean siya. Lean yung sunog niya. Kasi nga, yung mga hangin na hinigop ng piston tsaka block, hindi nanggagaling sa hindi na dumadaan sa may carb eh. Yung hangin na hinihigop ng block tsaka piston ko, nanggagaling lahat sa mga singaw. So ibig sabihin, since may singaw yung head ko, doon na nanggagaling yung hangin. So ibig sabihin, pag nanggaling sa leak o sa singaw yung hinihigop ng piston tsaka block, walang kasamang gas yun. Kasi pag ang hangin is dumaan sa carb, yung hinihigop ng piston tsaka block na hangin is dumaan sa carb, meron at merong kasamang gasolina yan. May mixture na yan. So nakakapag-create ng combustion yan. Pag nag-spark siya, pag in-spark plug yung hangin tsaka gasolina, may pagsabog na nangyari. Ngayon, pag nanggagaling sa leak or sa singaw yung hinihigop ng piston tsaka block, walang kasamang walang kasamang gasolina yon. So ibig sabihin, anong i-ignite niya, di ba? Hangin. Hindi niya may ignite yung hangin yan. So ganun yung naging issue ng akin. Tsaka hindi ko din napansin agad. Hindi ko din napinpoint agad ng sira is may leak sa combustion chamber. Kasi wala naman ako nakikitang tagas sa makina ko eh. Ang linis sa ilalim pag nagpa-parking ako, wala eh. Kahit naka-center stand tapos sumandar dati, wala namang tagas na langis. Kaya hindi ko napansin na yun pala yung naging problema niya. So ayun guys, so kung pwede pa-subscribe and click na lang yung notification bell kung gusto niyo ng mga ganitong discussion, yung parang maproseso na troubleshooting ba. Yung mga kung gusto niyo mga discussion na kunti pa lang yung nakaka-encounter or yung mga ganyan, kung mahilig kayo sa mga ganyan, i-click nyo yung notification bell mga boss, no? Tapos mag-comment na lang kayo dyan kung ano yung mga problema ng mga motor nyo. Baka sakaling mapag-aralan ko din kung ano yung mga nagiging cause niya talaga. So ulitin ko mga boss ha, ang gusto ko na mahilig ako sa mga topic na yung konti pa lang yung nakaka-encounter na issue, yung mga ganyan. Kasi madami namang mga issue na madami na ding naka-encounter. So mas magpo-focus ako sa vlog ko, mas magfo-focus ako sa mga topic na hindi pa masyadong na experience ng mga ibang mekaniko or mga ibang nagbi-build ng makina. Ayan. So, comment lang mga boss kung ano yung mga tanong nyo at sasagutin natin yan. No? And don't forget boss na mag-subscribe din kayo para makatulong din. Magtulungan din tayo. No? So, ayun lang. Sa next video ko, isi-share ko naman sa inyo yung iba't ibang klase ng ignition coil, no? Na pang motor din. Kasi may mga ignition coil na dalawa ang pin, may positive, negative. Meron ding ignition coil na isa lang yung pin niya, which is positive lang, tapos ground niya is yung sa tornilyoan. I-explain ko din sa inyo yan kung bakit gumagana yung ignition coil na pang FI, bakit gumagana sa carb na motor. Pero meron siyang downside mga boss, no? So kung bakit hindi advisable na ginagamit ang mga dual pin na ignition coil sa mga carb type na mga sinauna, like Mio Sporty, mga ganyan, like TMX, mga ganyan, single pin lang yung mga ano yan, mga ignition coil naman. Ang alam ko sa pagkakalam ko, kasi ang carb, mostly sa mga carb na luma,
isa lang yung pin sa ignition coil. So, i-explain ko yan boss sa next na vlog ko. So, abangan nyo na lang. So, maraming salamat.